Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Itong pag-usapan naman po natin yung pagbisita ni Sara Duterte. Dito sa BGMP. Sino ba talaga yung binisita niya? So panoorin po natin ang balitang ito. Reaction po dito sa nilinaw ni DILG Secretary John Vic Remulla na ayon kay Remulla is ang dinadalaw ni Vice President Sara Duterte ay si Arnie Tieves at hindi si Madriaga. Actually, ang request namin doon sa mga ibang kaibigan ko is reviewin mabuti yung CCTV. Kasi 2 days ago nag-visit ako kay Ramil. Ang sabi niya, attorney, hindi pumasok dito sa loob ng visiting room si BP. Pinatawag lang ako sa labas, doon malapit sa gate at nakatayo lang silang nag-usap. So, yung visit naman ni BP Sara... So, ayan So, maliwanag po na bumisita si Sara Duterte. 'Di ba? Kasi ito nga po yung tanong ko. Anong mapapala ni Sara Duterte dun sa Dun sa kay Tebes? Kriminal. 'Di ba? Wala siyang mapapala dun. Sasabihin nagkukumustahan. Tangina, hindi po gagawin ni Sara yun. Makikipagkumustahan lang sa'yo. Nang wala siyang mapapala. Pero dito, sa kanyang bagman, may mapapala siya. Kapag kinausap niya to, at napakiusapan niya, na wag na ilabas yung mga sikreto niya, dun may mapapala siya. Kaya imposible, bakit itong si Sara pupunta dun kay Tebes? Sabi ko nga wala siyang mapapala dun. Diba? Useless. Yan ina-analyze lang po natin yung sitwasyon. Diba? Ayan, so bago po tayo magtuloy-tuloy, ayan huwag kalimutang mag-like. Nako, like nyo na yan. Ilan ba yung nanood dyan? Bakit di pa nagla-like? At syempre, mag-subscribe. Tuloy po natin mga pre. Arnie Tebes, ang info na matagal na namin alam yan actually, at least nanggaling na lang sa DILG, nabalitaan na namin yan na dinadalaw talaga ni BP Sara si former Congressman Tebes. Alam na namin yan. I think the first visit was September 9. Ito pa, yung pangalawang teori ko. Pwede rin po na dinalaw ni Sara Duterte yung 2 tao. Pwede rin. Di ba? Pwede rin po na dinadalaw ni Sara Duterte yung 2 tao. Kahapon yata sa live ko, nasabi ko na yan. Di ba? 2025. Yung visit naman kay Ramil is that pinapanindigan niya, sa gate lang sila nag-usap, may tolda pa nga, around 3 to 5 minutes lang. So, kung bakit may tolda? Tolda, bakit? Para sa inyo? capture na CCTV yun or hindi ko masasagot yan kasi yung dating warrant Kung may tolda, pantakip ng CCTV, gano'n. din dyan, na-relieve na. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, pero nandun tayo sa denial ng isa, doon sa Ayan close na close nga sila Sara Duterte dito Ayan ayan sabi hindi daw magkakilala. Wala daw personal na, kumbaga hindi sila magkakilala, ganun. Pero bakit close na close sila dito sa videong ito? Tingnan niyo. ng isa, doon sa categorical identification ni Ramil, na talaga I think si Sara Duterte yung bigay ng flag kay Ramil Madriaga, di ba? nag-usap sila ng mga 3 to 5 minutes lang. Okay, attorney, ano naman po yung inyong reaksyon dun sa sinabi ni VP Sara na gusto lang din daw po makalaya ni Madriaga sa kulungan kaya siya lumutang? Lahat naman siguro tayo, kung halimbawa makukulong ako, makukulong ka, makukulong tayo lahat. Ang nasa isip natin, makalaya. Kaya lahat ng paraan gagawin mo, lalo na kung alam mo yung sikreto ng tao na yan, gagawin mo para lang matulungan kang makalaya. Normal lang yun, ay naku. Diba? Yung kanyang insinuation na meron trade-off, hindi ho mangyayari ng ganon-ganon yan. Kasi remember, ang nagpo-prosecute po ng kidnapping, si Attorney Harry Roque, na dinimanda naman ni Ramil Madriaga sa ombudsman at ng kanyang pinsan ng Anti-Torture Act, tapos yung mga farmers ng falsification of documents, etc. So, tuloy-tuloy yung kidnapping, separately aandar yon. Iba naman tong problema isinampa namin sa ombudsman para imbestigahan nila. Remember,
nag-request pa lang kami sa ombudsman na imbestigahan nila si Ramil, puntahan nila doon sa BJMP, i-double check nila yung mga salaysay. At the same time, requesting na rin kami sa ombudsman na masabihan nila at ma-forensic yung 3 mobile phone ni Ramil para magpatunay ng kanyang mga sinasabing delivery ng pera, pick up ng pera sa iba't ibang location. Yung So bagman nga siya eh. political, labas po kami dyan. Kung papansinin niyo po, lumabas po kami dyan, wala po kaming endorser ng kahit sinong politiko. Ayan, nilabas ayan, po namin yan, ayan, nagtataon ayan. lang na magpapile yung plunder. I think nauna pa nga kami maglabas yan bago yung plunder. And kung Ayan yung flag. So magkakilala talaga sila. 'Di ba? Kasi binigay pa nga ni Sara Duterte yung flag eh. 'Di ba? Kasi kung di mo kilala yan, bakit mo ibibigay? yun yung plunder complaint, wala ho dyan yung affidavit ni Ramil Madriaga. Independent pong gumagalaw yan. Ano po ba yung sinabi sa inyo ni Ramil Madriaga? Bakit ngayon siya lumutang? Bakit ngayon siya lumutang? Sir, Well, attorney. masama ang purpose niya talaga na meron siyang sulat kami sa akin is that gusto niya talaga matigil yung galawang pera, lalo na yung masamang epekto ng Pogo money. Na-realize na ni Madriaga na ano talaga, mali itong ginagawa ni Sara Duterte at kailangan mong matigil. 'Di ba? Bukod doon, kaya niya ginagawa 'yon para yung matulungan siya na mapalaya. 'Di ba? Kasi magiging witness na 'yan eh. Kaya itong si Madriaga, alam ko gagawin niya yung lahat para makalaya. Kasi kung si Madriaga ay nagsisinungaling, hindi naman po uto-uto yung ating gobyerno, 'di ba? Tinitingnan din kung itong si Madriaga, totoo ba yung mga sinasabi nito o hindi, 'di ba? Kung sa tingin naman ng ating gobyerno mukhang totoo naman, di tinatrabaho po ng maayos sa ating gobyerno. Kung ano ba talaga yung sikreto nitong si Sara Duterte, 'di ba? Tuloy natin. Tapos yung mga perang gusto niyang ilabas yung mga ginawa niya, kung sino-sino yung mga pinagdadalhan niya ng pera, kung sino mga politiko. Last visit ko, Maraming politiko yung madadamay dito. Maraming politiko po yung madadamay kasi hindi lang naman po isa yung binibigyan niya ng pera eh. Di ba? Live na live po ito, live. Sabi niya, live ba to? Live po yan. Merry Christmas din po kay Jocelyn Milanio. meron pa siyang binanggit na congressman at 2 senador na pinagdala niya. I think 4 na congressman at 2 senador yung pinagdala niya ng pera ng Pogo money. Yun ang objective niya talaga. So ngayon, Ilan yun? Ulitin natin. kung sino-sino yung mga pinagdadalhan niya ng pera, kung sino mga politiko. Last visit ko, meron pa siyang binanggit na congressman at 2 senador na pinagdala niya. I think 4 na congressman at 2 senador yung pinagdala niya ng pera ng Pogo money. Apat na congressman at 2 senador? Sino kaya yun? Pag sinasabing Pogo money, automatic po ang makikinabang dyan, mga senador na DJS. Matik po yan, matik. Yun ang objective niya talaga. So ngayon, alam ng pamilya nila na mabigat yung ginagawa niya, pero sabi nga niya last time na nag-usap kami, Ramon Simon, Merry Christmas ito lang sabi lang, there's no turning back. At kaya Rosie Bausa. Sabi niya, attorney, tuloy-tuloy na po yan. Tungkol din po dyan sa mga No turning back! Yari ka dito, Sara Duterte! Yari ka dito! Wala naman talagang nagtatagumpay ng mga masasama eh. Ang palaging mananaig po yung katotohanan. 'Di ba? At sana, itong si Ramil Madriaga, tuloy-tuloy niya na yan. No turning back, dapat lang. Kung ano man yung nalalaman mo, kanta mo na lahat yan. Pogo money, sinabi niyo po kasi sa isa niyong pahayag na sana po ay ifa-forensic din yung mga mobile phone ni Madriaga para mapatunayan nga itong mga alegasyon na galing sa Pogo money ang mga campaign funds umano ni VP Sara. Ano po ba yung laman nitong mga cellphone na to? Ano po ba yung mensaheng makikita natin? Ang sabi niya, lahat ng mga utos sa kanya, gumawa siya ng diary doon sa iPhone na binigay sa kanya ni former President Duterte. Yun daw ang turo ni Digong sa kanya para hindi mabasa ng asawa niya. Nandun daw din yung mga photos ng mga coaching kinuha niya na naglalaman ng pera, kung saan niya iniiwan sa mall, pinipicturean niya.
Marami daw picture yun from 2018 to 2023, madami daw yun. So, sabi niya, basta ma-forensic yan, attorney, makikita mo lahat ng litrato dyan. So, yun gusto namin mabuksan. Ayun. Yung mga cellphone na yun, di ba? So, nandun po yung mga ebidensya. So, abangan na lang po natin mga pre, no? Kung ano yung, sana, yung mga ebidensya na yan, ay maglabasan na. Di ba? Para makita din po ng publiko at mabisto si Sara Duterte. So, yun pala yung kinatatakutan ni Sara Duterte. Yun pala. Okay. So, kayo, anong reaction nyo dito mga pre? Ayan, comment down below para naman po mabasa po natin yung inyong mga komento, mga reaksyon. Ayan para ano po, no, i-comment nyo lang po. At syempre, sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang kalimbangin yan. So, kalimbangin nyo na po yan, mag-like na po kayo, mag-subscribe na po kayo mga pre. Ayan.